Okay. Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, idineklarang persona non grata sa bayan ng Kalayaan. Una, kapasahan nagtatatla kay Ambassador Wang Zilian, Ambassador ng Sina sa Pilipinas, bilang persona non grata sa bayan ng Kalayaan, Palawan, ang natatanging bayan sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. Isipin niyo mga kababayan, yung nasa Pag-asa Island, ready lumaban, ready makipaglaban. Samantalang itong si dating Pangulong Duterte, nagbibiro pa. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. And then kanina po kasi mga kababayan, meron pong balita, ito 1 hour ago lang to, no, nung habang ginagawa ko tong slide. Ang nakalagay dito. Okay. From Radyo Bandera Philippines to, no. Okay. Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, idineklarang persona non grata sa bayan ng Kalayaan. Okay. So alam naman po natin kung saan po yung Kalayaan, di ba? Aprobado sa Sangguniang Bayan ng Kalayaan ang resolusyong magdideklara kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, bilang persona non grata. Ayon kay Kalayaan Municipal Councilor Maurice Philip Albayda. Okay. So para mas maganda, okay, panoorin na lang po natin yung sinabi po ni Albayda. Okay. Nais ko pong ihain sa ating plenaryo ang mga sumusunod na kapasyahan. Una, kapasyahan nagtatatla kay Ambassador Wang Zilian, Ambassador ng Sina sa Pilipinas, bilang persona non grata sa bayan ng Kalayaan, Palawan, ang natatanging bayan sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. Pangalawa, kapasyahang humihiling sa kagawaran ng ugnayang panlabas na ibaba ang relasyon diplomatiko ng bansang Pilipinas sa bansang China. Ang representasyong ito ay handang hamakin ng kung sino man. Hindi naman po nagkulang ang mga magulang ko na ipaunawa ang pagmamahal sa bansa at sa bayan at naging halimbawa ng isang dalisay na paglilingkod. Yan, so ito lang, no? So, gusto ko lang po kasi ipapanood sa inyo ng buo to kasi ito lang, no? Yung Pag-asa Island po kasi, mayaman po sa history yan. Sobrang haba po ng history niyan, hindi ko na po nabasa kanina sa sobrang haba. Ang nakakatawa lang po kasi dito, ang mga tao po kasi sa Pag-asa Island ay less than 200 na lang po. From 50 persons nung 1990, ngayon po ay 193 kung di ako nagkakamali. So, ang sarap kasi makita mga kababayan na itong mga Pilipino po na to na nasa Pag-asa Island ay talagang handang makipaglaban. Laban po sa China. Di ba, isipin nyo, no, di ba napaka-konti lang nila? 193 lang. And then, mga kababayan, ito. Tingnan nyo kung gaano kalayo yung Pag-asa Island sa Metro Manila. Ayan siya, oh, yung may kulay red. So, yung estimate ko lang po dito, singlayo po siya ng Manila to Davao. Pero ito po talaga, wala kang ibang dadaanan dito kundi dagat lang. So, ang gusto ko lang sabihin po dito, 'di ba? Kung sakali man na wag naman sana matuloy, pero sa tingin ko naman din naman matutuloy, na kung makakaroon po ng skirmish laban sa China, isa po yung Pag-asa Island sa unang-unang sasakupin ng China. Sigurado po ako diyan. Kasi nakaabang na po diyan yung mga Marines, yung Navy at saka Coast Guard po ng China. So ang nakakatawa po kasi dito, sa 193 po na nakatira doon, 'di ba? Makikita po natin yung patriotism po sa kanila. Na kahit konti lang sila, kaya nilang lumaban. O samantalang itong mga katulad nila Trixie, mga katulad ni Sas, 'di ba, katulad ni Mark Lopez, 'di ba, sino pa ba, ni Malutikia, kompleto nga sila mga kababayan, isipin niyo. Meron silang abogado, o si Roque, o abogado ng China si Roque. O scholar ng China, tsaka historia ng China, si Sas. Meron silang vlogger si Mark Lopez. O meron silang writer, o si Bobby Tiglao.
Kumpleto sila eh. O meron silang artista, si Zoraida. Kumpleto sila mga kababayan. Pero itong mga taga Pag-asa Island, ready silang, 'di ba, humarap sa China. 'Di ba kung malamang sino bang gustong tumira sa Pag-asa Island? Ako medyo gusto ko Yun nga lang, siyempre sanayan lang 'yan. Oh. So mga kababayan kasi ito pa, ang nakakatuwa kasi dito, kung itong mga taga Pag-asa Island po ay reading lumaban, paano naman po si Pangulong Duterte? Pasensya na po mga kababayan, no, alam ko may mga follower pa rin po ako na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi po talaga natin maiwasan na i-connect si dating Pangulong Duterte kasi nga po sa kanya po talaga nagsimula, hindi naman sa kanya nagsimula Sa kanya po, hindi, sa kanya nagsimula na mas lalong kumapal ang muka ng China. Kay dating Pangulong Duterte nagsimula na mas lalong naging agresibo yung China. Aminin naman natin, o hindi, totoo yun. Totoo yun, Diyos ko. Oh, isipin niyo mga kababayan, yung nasa Pag-asa Island, reading lumaban, reading makipaglaban. Samantalang itong si dating Pangulong Duterte, nagbibiro pa. Ang sabi ni dating Pangulong Duterte dati noong 2018, di ba? Duterte jokes about Philippines, province of China. Actually, biro lang to. Pero syempre mga kababayan, ang hindi maganda kasi dito, may mga tao, may mga Pilipino na sa Pag-asa Island ang reading lumaban at nandiyan po andyan po yung Marines, andyan po yung Air Force, andyan po yung Navy, andyan po yung Coast Guard na reading ipaglaban at handang ibuwis yung buhay para sa bayan, para sa soberanya natin. Pagkatapos makikita mo, yung presidente mo magbibiro ng ganito. Kahit biro yan, hindi magandang biro yan. Ay, Diyos ko. Hindi nga, honestly, in my own opinion, hindi magandang biro to. Sabi dito, no, si Bongo pa kasama, no? President Rodrigo Duterte issued a repeated defense of China and made a joke about ceding the country as province of Asian giant. So pakinggan natin sinabi ni dating Pangulong Duterte para mas lalong maasar tayo. Ito Ito yan sa mga hindi lang po nakakaalaala at sa hindi lang po nakakaalam, ginawa po din dating Pangulong Duterte to. Okay? Ganoon lang ang respeto ko kay Xi Jinping. Matakot ko. Sabi nila, they will not build. They assured us. They will not build anything there sa Scarborough Show. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. Palakpakan pa talaga sila sa sinabi ni Duterte nun Ayun yung point mga kababayan. Isipin niyo yung mga ginawa, di ba? Diyos ko. Yung ginawa ni dating Pangulong Duterte, no? Ako, sinasabi ko naman sa inyo, di ba? Di ba? Taga-suporta ako ni dating Pangulong Duterte. Pero lumalabas kasi itong mga issues po na to. At saka mga kababayan kasi, talagang bumaba din po kasi yung moral. Bumaba din po kasi yung moral ng mga Navy po natin noon. Kasi isipin mo, 'di ba, pati yung pagpatrolya po, yung tawag nila ata doon, EEC. EEC yung tawag doon Yung pagpatrolya po doon sa West Philippine Sea, pinatigil po ni dating Pangulong Duterte. And then ang daming ginawa ni dating Pangulong Duterte pagpasok ng Pogo. 'Di ba na hindi naman maayos yung pag-regulate. Pinapasok mo tapos hanggang ngayon hindi pa rin nare-regulate. Pati yung mga telco. Pinapasok niyo yung mga telco, ngayon konektado na po yung communications natin sa China. Ay, Diyos ko, di ba? So ang pinupunto ko lang kasi dito mga kababayan, buti na nga lang natapos na yung term ni dating Pangulong Duterte. Kung hindi, malamang yung biro na to, kasi ako naniniwala po ako sa mga kababayan na minsan yung biro, half-truth.
Half-truth po kasi minsan yung biro. At syempre, nung nangyari po itong pagkakataon na to, madami pong umalma talaga dito kay dating Pangulong Duterte. Isipin mo ba naman, meron pa tayong conflict, tapos sasabihin mo yon.